Okay, dito tayo ngayon sa Cagbancha Report. Yung entry point sa Isla ng Boracay sa unang araw ng pagtanggap ng bisita ng Isla ng Boracay para sa mga Western Visayan tourist. So ito yung situation ngayon dito. Medyo hindi pa naman ganun kaabala yung pantalan dito sa Cagbancha Report sa Isla ng Boracay. Ibig sabihin hindi pa natin tiyak kung may mga papasok na mga local tourist from Western Visayas ngayong araw. As we all know, no, isa sa mga patakaran ng ating local government unit o Malay, kailangan may confirmed bookings yung mga local tourist, confirmed bookings at kailangan i-verify doon sa Cateclancha Report para masiguro na sila ay mga turista na papasok dito sa Isla ng Boracay. So ngayong June 16, as per information, yung ibang probinsya sa buong sa Panay Island ay inextend yung MGCQ dahil hindi pa naman nagkaroon ng anunsyo si Presidente Duterte kung ano yung magiging classification ng mga lugar pagkatapos ng MGCQ. So sa Iloilo ay modified general community quarantine pa rin, same with other provinces. So dito sa Aklan, no, inaantay pa natin kung ano yung magiging executive order ni Governor Joven Miraflores. But today, ito yung unang araw kung saan napagkasunduan ng Boracay Interagency Task Force at ng ating lokal na pamahalaan na tatanggap na ng bisita mula sa Western Visayas. So sa ngayon ito yung Cagbancha Report. Hindi pa naman sa ganun kaabala. So mamaya mag-aantabay tayo sa mga posibleng papasok ng mga local tourists from Western Visayas. So when we say Western Visayas, binubuo po yan ng 6 na probinsya, no? Yung Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Antique, Capiz, Aklan at syempre yung kasama na yun doon yung ating Isla ng Boracay. So kapansin-pansin ngayon na dahil unang araw ng pagtanggap ng mga bisita ay nakapila ngayon yung ating mga public transport sa labas ng Jetty Port. Sa mga nagtatanong naman kung kumusta yung panahon dito sa Isla ng Boracay, maganda yung panahon ngayon, no? Kahit na umulan kagabi ay maganda yung pasok ng June 16. Yun nga lang, may mga balita tayong natanggap kahapon, isang hindi magandang balita na nagkaroon nga po ng confirmation. Balita na yung isang miyembro ng Bureau of Fire and Protection na mula sa Iloilo ay nag-positive, only to find out na pumunta po siya ng Boracay. So sa latest information natin, mukhang kinumpirma, no, ng ating Interagency Task Force COVID-19 ng LGU Malay na pumasok nga sa Isla ng Boracay itong babaeng miyembro ng Bureau na sinundo, no? O hindi man sinundo ay nandoon na ngayon sa Iloilo City after na ito ay hinanap noong araw ng Linggo pagkatapos na lumabas yung kanyang result, no, ng swab test sa RT-PCR na siya ay nag-positive at na-trace na nandito pala siya sa Isla ng Boracay on the past weekend. Ito nga yung isa sa mga inaantay nga natin ngayon, no? Kasi earlier doon sa Cateclancha Report, sa interview ng ating kasamang reporter doon na si Ina Carol Zambrona, mukhang hindi maganda yung nangyari, no? Ilan sa mga
nabanggit ng ating mga workers doon dahil nga sa nagpangyayari na nakapasok dito ang isang COVID positive. Dapat muna ay ipinagpaliban yung pagbubukas ng Boracay. Magkaganon pa man dahil nga biglaan yun at isang insidente na hindi naman na-anticipate ng karamihan, lalo po ng ating local government unit, ay yun nga po ang nangyari, no? Patuloy po ngayon yung ginagawang contact tracing kung sino po yung mga nakasalamuha ng grupo ng taga Bureau of Fire and Protection na naandito po nung nakaraang Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo, no? So yan po yung development at sa ating pagkakaalam ngayon, yung ating LGU Malay ay patuloy po at puspusan po yung investigation para malaman, no, kung ano yung magiging aksyon na gagawin ng ating mga local authorities pagkatapos nga po ng pangyayari kahapon o nung araw ng Linggo, no? So pumutok yung balita kahapon and ongoing po yung investigation, initial contact tracing at as per information from Municipal Health Office, yung ilang mga miyembro ng Bureau of Fire and Protection from Malay na naka-on duty that day nang dumating ang mga taga-regional office ng Bureau of Fire and Protection ay ipinag-utos ng i-quarantine. So yan po yung pinaka-latest nating natanggap at patuloy din po yung inaalam kung saan po ba sila nagstay nung nakalipas na Biyernes, Sabado at Linggo. Dahil alam natin, araw ng Linggo lumabas yung resulta ng swab test ng RT-PCR ng taga Bureau of Fire at nais malaman ngayon ng LGU kung saan ba sila sa mga panahon ng araw ng Biyernes, Sabado at Linggo, saan sila nagstay at ano yung mga naging itinerary nila. Dahil nga sa statement kagabi ni Mayor Jerry Treñas, sinabi nito, no, as per Mayor Jerry Treñas sa interview sa Action Radio, na itong nag-positive sa COVID, di umano ay nakipag-party pa dito sa Isla ng Boracay sa despedida ng kanilang regional director, no? So yan po yung nalaman namin na sa ating pagkakarinig kagabi sa interview sa Action Radio, na mukhang nadismaya si Mayor Jerry Treñas ng Iloilo City nang malaman niya na wala doon sa quarantine facility at wala din sa regional headquarters ng Bureau of Fire Protection doon sa Iloilo City itong empleyado. So nung lumabas ang kanyang result, hinanap siya. Inakala ng mga taga city government na tinago, no? Pero hindi nila alam na nandito pala sa Boracay Island. So yan po yung nangyari kahapon. But this time, alamin na lang natin, antayin na lang natin kung ano yung mga susunod na development hinggil sa balita na yan. Malaman ng lahat nating mga kababayan na kailangan malaman ng ating local government kung saan ba sila pumunta at kung saang mga accommodation establishment sila nagstay at kung gaano katotoo na sila ay nagkaroon pa ng pagtitipon, no? Ng pagtitipon in celebration ng despedida di umano ng Regional Director ng Bureau of Fire and Protection Region 6. So ito yung pakantabayanan natin, no, sa mga susunod na mga oras at sa mga susunod na araw, dahil mahalaga na malaman din ng lahat kung ano ba ang mga naging activity nila ng mga taga Bureau of Fire and Protection. Mahigit 20, no? Reportedly 28 sila na kasama nitong confirmed COVID-19 Bureau of Fire and Protection employee. So initially, isang babae galing Cebu. Then nung dumating sa Iloilo ay nag-negative umano sa rapid test. So bali kinuna ng
swab test for the RT-PCR. Then, hindi lumabas, no? Lumabas after 8 days. Nagstay pa siya ng 3 days sa hotel, no? Sa quarantine facility ng Iloilo City. Pero napag-alaman na siya ay lumabas doon sa facility at di umano ay nanatili sa regional headquarters ng Bureau of Fire and Protection. Then sumama sa grupo ng mga taga-regional office. Isa siya sa mga sumama, no? So yan ngayon yung malaking question, bakit isinama siya na hindi pa natapos yung kanyang quarantine doon sa Iloilo, only to find out na siya pala ay nasa Boracay Island. So ito yung medyo hindi magandang balita dahil hindi rin maganda yung timing dahil unang araw na magbubukas ang Boracay para sa mga local tourists, and yet dumaan pa ang isang COVID positive patient sa ating mahal na isla ng Boracay. So let's hope and pray na sana wala siyang may nahawa. So ito ngayon yung situation sa Cagban Jetty Port. May separate lane, no, sa mga pumapasok. Iba din po yung lane. So ito yung sa kinatatayuan ko ay ito yung lane kung ikaw ay kuan, tapos ito yung mga papasok kailangan ay aapak dito sa parang tawag ito parang foot disinfectant, no. So is it yet to confirm na malaman natin kung ano ang magiging outcome ng unang araw ng pagpasok ng mga local tourists dito sa isla ng Boracay. So mamaya magtatanong tayo kung may mga local tourists. Malalaman natin yan kapag may mga maleta, may mga tawag dito. Ayun, parang may maleta. Maliban na lang kung mga repatriates to or mga LSI na kakabalik lang ng Boracay, no. So it is yet to find out. Marami din mga nagsiuwian, no. Marami din ang magsisiuwi palabas ng Boracay. So this is our situation in Boracay Island. Sa Cagban Jetty Port po tayo. Kanina nagkaroon na ng Facebook Live doon sa Katiklan Jetty Port. So ito, may mga bisita na. Ano kayo, sir? Local tourist kayo? Saan kayo galing, sir? Sa? Kalibo. So nagpa-book kayo? Saan kayo nagpa-book? Okay. Sige po. Sige. So may mga ilang na ring local tourist na pumasok, mga taga-Aklan. So when you say local tourist, no, kahit taga-Aklan ka, if you book sa hotel, ay considered as one of the local tourists from Western Visayas. So Aklanon local tourist yun. Kumusta naman, sir, dito? Yung situation natin? May mga pumasok na ba ng mga bisita from sa ibang probinsya? May mga reported ka na ba na may mga wala pa kami po, sir, pero sa kabila siguro sila magmamonitor sa. Oo. Pero dito ang namin is malabas ng mga. Pero wala pa kami napapansin gaano galing labas talaga na mga bisita. Wala rin may mga sumusundo ngayon, no? Na mga So malalaman kasi natin yun sa kabila talaga kasi sila yung nag-screen doon na yung pati yung mga kasama nating guard. Jetty Port sa Jetty Port. Okay. So hindi pa ganun ka dami yung pumapasok sa Boracay. Mostly siguro mga mga residents, no, ang pumapasok. May mga porters tayo. Brad, kumusta? Anong reaction mo dahil bukas na yung Boracay sa lokal na turista from Western Visayas? Sa inyong mga porter, okay ba yung desisyon na initially buksan muna yung Boracay para sa mga taga Western Visayas? Ha?
Hirap ng buhay, no? Nung panahon na sarado yung Boracay at nasa MGCQ tayo, ano yung ginagawa natin? Nung hindi ka pa bumalik sa pagka-porter? Tambay? Mm. Mm. So ngayon okay lang sa'yo na bumukas yung Boracay? Oo. Paano yan? May nabalitaan ka na? Narinig mo na ba yung balita? So, ano yung reaction mo dahil magbubukas ngayon tapos ganun yung balita na may pumasok dito na may COVID? May mga bisita bang pumasok? Sa ibang probinsya galing? Or Aklanon lang lahat po? Aklanon, karamihan ngayon. May mga taga Iloilo ba? Negros? Antique? Capiz? Palabas. Ito mga ano to? Mga residents to? Mga residents no? Medyo marami. So hindi natin malalaman kung mga Hello ma'am. Ma'am, Facebook live ako. Pwede ka ma-interview? Sige, tawagan talaga karon after ng sige, kakapi. Sige, ari pa ako dito sa Budget Report. Tawag lang ko si mama ha. Sige, thank you. Didiretso tayo, no? So, ito yung situation natin ngayon. We are at Budget Report. Malalaman natin, gusto natin makapag interview kahit isang local tourist from Western Visayas. Yan yung objective natin at aalamin lang natin kung ano yung magiging expectation nila, no? Dahil syempre Western Visayas lang muna ang pinahintulutan na makapasok sa Boracay. So as per statement na sinabi ni Department of Tourism Regional Director Region 6 Attorney Helen Catalbas, kailangan may confirmed bookings bago payaga makapasok, no? And hindi naman ganoon ka stricto na ngayon sa mga border patrols, no? Dahil kailangan lang naman ay yung confirmed bookings at kung kayo ay from Western Visayas and if you wanted to visit Boracay, mas maganda rin siguro na magdala na lang daw ng mga health certificates at the same time an identification card na nagpapakita na kayo ay residente ng Western Visayas and of course your confirmed bookings. Sa araw na ito or kahapon, no? As of Saturday, 3 lang yung resort na nabanggit ng DOT na pwedeng tumanggap ng bisita at yan ay yung Paradise Garden Resort, Hotel and Convention Center at yung Seawind Beach Resort at yung Coast Boracay, no? So yan yung 3 resort na naunang nabigyan ng Certificate of Authority to Operate. 3 resort. But target ngayon ng Department of Tourism na makapag-issue ng authority to operate 50 resort per week. Kasi mga 100 resort na ang nag-signify na sila ay mag-operate. Out of 300 plus, nasa 100 plus na ngayon ang nagpadala ng letter of intent na sila ay mag-ooperate dito sa isla ng Boracay. So ito mga kaibigan nating mga drivers. May nagabot na kabisita man? So locals? Ha? Trabador ang residente. So why pagid malita nga nagpan? So kumusta kay ging buksan Boracay? Positive ni ayhan ang outcome sa side sang transport group sang built-in PC? Daw magyapon? Normal lang na. Oo. Matang nag-abo pa zero.
Eh, basi siguro sa sa balita kahapon ka to eh. Kasay ba? Among gapon ng bukso ko zero. Oo. Tugangan. Mhm. Pero okay lang nagbukas kita June 16 or ano sa inyong pamatsyag? Ayaw namin magbukas na. Ayaw nyo magbukas. Katulad din yung sinabi ng mga bangkero doon eh. Mga boatman tsaka porter, ayaw nilang magbukas doon sa Katick. Okay lang mga aklanon naman sir. Okay lang pumasok. Kung aklanon. Oo. Bakit hindi kayo pabor na buksan sa kahit sa taga Western Visayas? Ano naman kumakalat na ng kanan sir? Epidemya ngayon sir. Yung COVID, no? COVID sir. Delikado pa sir. Mm. Bali kumita tayo ng maliit. Maliit basta safe lang tayo. Oo, maliit lang kinikita namin dito sir. Maliit lang ang kinikita namin. Safe naman kami dito sir. Hindi namin hanggang yung malaki kinikita namin. Mhm. So importante pa rin yung Oo. yung safety Safety sir. kaysa sa income. Sa income. Oh, paano yan na dahil sa nangyari kahapon na yung tungkol sa taga Bureau of Fire na nakapasok para ng Boracay. Nagstay yata dito ng 2 or 3 days eh. Lang hindi natin alam. Oo. So Sunday siya kinuha dito. So noon narinig niyo yung balita na gano'n na magbubukas yung Boracay tapos may pumasok pa dito na nag-positive. Sa ganun sir, kinakabahan din kami lahat dito sir. Mm. Sa ganun nangyari. Mhm. So kung sakaling may gusto kayong iparating sa halimbawa no, sa ating mga nakakataas, ano yung boses ng mga driver dito? Sa dapat ngayon sir, hindi dapat muna i-open ang store sir. Dapat aplano ng Aklano lang muna, no? Mhm. So medyo delikado pa talaga. Delikado tayo sir. Sige. So sana ma-contact trace na rin yung kung saan sila pumunta, no? Oo. Baka may idea kung saan pumunta, baka. Uwi na yan siguro. Hindi, umuwi na yun eh. Pero sabi nila, 3 days daw eh. Baka mamaya sumakay pa sa inyo yun. Kasit lang ng ano dito sa Boracay. Bago problema ngayon, baka mamaya mag-lockdown na naman to. Oo. Hirap. Ay, positive. Isa lang dito mag-positive sa Boracay, sigurado yan sir. Mhm. Lockdown tong Boracay na naman kasi pinayagan natin nila magpasok. Bago naman sila. Oo. So paano tayo mabalaan kung may taga Western Visayas yung bisita man? Malita, no? Kung may malita lang gid, no? Kung wala malita, taga Drina. Oo, sila lang na yan sir, mga kalibo lang na sa sir. O ano lang, mga dyan lang sa mga copies. Pila kamustang income na sa buong man may boundary pag yapon ng i-trek wala. Pila boundary niyo sa buong? Sa Putikam na mo sir, 300. Ang sa Tunga na sila sir. tunga lang. Oh. Para hindi man bugat, no? Oo, di bugat. Pero kung sa gapon, buday ng gapon sir, uli lang kami tigwa. Kasi 200. Oh. Importante safety, no? Oo, 60. Oh, miskante ganun. Walang Western Visayas tourist. Mga residents yata to eh. Ah. Boss, taga dito kayo? Dito kayo nag-umuwi? So, naka-social distancing din yung kahit multi-cab, ano? Yan yung patakaran dito sa labas ng Cagban Jetty Port. So, sa ating palagay, kahapon na may narinig tayong balita na yung 3 hotel daw fully booked na eh. Yung Coast, yung Seawind at saka yung Paradise Garden, no? Pero dahil nga sa 50% capacity lang yung pinapayagan sa mga hotel, so most likely ay nasa 300 lang, no, na mga guests or maybe 200 lang ang guests na ine-expect natin ngayong araw. Kasi 3 hotel pa lang ang may certificate of authority to operate, no? But nevertheless, no, at least tinitingnan natin yung sitwasyon dito ngayon sa Cagban Port. Doon sa Katiklan, ganun din yung situation eh. No? Akala ko, turista eh. Good morning, sir. Turista ka ba? Wala mo nang hawakan ah. Sitaan na kita sa Boracay. Ano ka, turista ka sa bong ano? Ano? Residente nga turista, no? Presidente na turista. Sige, sige.
So may mga nakaantabay na rin ng mga security forces. Kung may napansin nyo, may mga police cars. No? May nabasa tayo kaninang comment kung magkakaroon din ba ng rapid test yung mga turista. Pero as far as we the guidelines is concerned, parang may health declaration lang silang i-fill up. Mag-undergo sa body temperature at syempre titingnan din kung may mga health certificates ang mga ito at yung kanilang confirmed bookings from the resort na kanilang pinagpabukan. So pagit may na-deliver nga guest sa tatlo ka resort nga ng bago. Ay, sir, magkakaroon Europe Fire na to, itong kaso ko. Wala to? Gina-contact trace subong sir. Pero nakasunod ito, ya? Oo, nakasulod. E paano ba yung sasakyan ito ng ano? Anong isakyan nanday? Ay, may sasakyan na yung kaya. Ano, van? Ay, May private van man nga kay Grabe, lusandang. so ibig sabihin yung grupo ng Bureau of Fire may van na hinire? may van sila nga ang tatak sa Dinar at saka LGU. Tapos yung maliit ba? Multicab? Grabe, lusandang mga ano, tapos may ganda man ang gaano protocol. Grabe ka ng mga tao. So, Nakambisaan sila bumaba eh. marami palang sumundo na sasakyan. Yun lang man ang sumunod. Van. Europe lang man ang sumunod. Ay, te. Pero ang iba, dito daw dumaan eh, sa Giliport. Yung iba. Malay mo kung ng iba to ay nahawaan lang to. May taga Malay man nga mga nagsundo ay. Taga Malay. Gabi rin ba yun? Ito pa naman ano? Pero may nag-agi, so nga si Prano pa sa Tambisaan, taga Europe. Tapos ang lalaki dito. Official man ka, sinundo Manila. So iba-iba palang agency yung sumundo. May taga ano din. Pinarme, may Bureau. Ano sir Drop ang iba. nagko-contact tracing na ngayon yung Malay para malaman din kung saan sila pumunta. Kasi konfirmadong nakapasok no eh. Grabe ko na. Grabe na higpit ang ano. Tapos sa isang pag taas ulit ang ano ay okay lang. Pag gusto lang na tulusot. Taas official ba? Unfair man sa ano. Nahirap nga na kita. Tapos ang data pinagusto lang ikuha. Tama. Ayaw ko parang kaya lang magkakang dao. Sige, salamat sir ha. Pero ano na, nagko-contact tracing naman eh. Check ko lang muna, balik muna ako doon sa pwesto ko. So, balik lang tayo doon sa kinatatayuan natin kanina, no? Verify lang natin kung may ilan pa bang mga kasi ayon sa mga drivers, wala pa talagang mga local tourists from Western Visayas, no? Mostly pa lang dito sa mga dumarating na bangka ay mga residents at yung iba ay may mga trabaho, no? Balikan lang natin yung area, no? Ito yung pinaka exit pag dumating ka ng Boracay, ng Cagbanja Port. Ito yung lounge area sa arrival. Dito rin dumadaan yung mga bagong daong ng mga pasahero. So mukhang hindi tayo makaka-jackpot ng local tourist Okay. Oo nga. So mostly mga returning residents siguro to, no? From different
Good morning. Turista, ma'am? Akala ko turista eh. Hi, sir. Hi, sir. Kumusta kayo doon? Okay na. Dito muna ako, mama. Nag-aantay ako. May pumasok na ba? Wala agad. Ako gaulat ng kudigani, oh. Sige. Oh. Mga locals, ano? Residents, oh. Sige, ma'am. Makakanda ka mo sa investigation. Gusto mo, Ara sa Iloilo. Ara sa Iloilo. Para siya sa Iloilo. Sino yun? Hindi si Lorna. Si Ma'am Lorna. Sige, ma'am. Hindi naman eh. Hindi lang tanay malingaw-lingaw ah. May contest yata lang ngayon yan, no? Good morning kay Mr. Russell Señeres nga nag-tanaw ka ra. Siguro mga ano ni Manalom. Panalom siguro lang. Galing, no? So, ito yung bangka nila. Sarap mismo ng Cagbarn na jetty port. So, 4 na local divers. Gapanglinte siguro sa daw. May dala silang anong tawag nila ganun niya? So, si Batbla yung natiro. Mas nalingaw pa ko sa mga gapamangka kumpara sa nag-aabot nga bisita. So, well, anyway, yan na muna yung siguro may hatid natin mga updates dito, no? So, wala pa talaga na mga dumarating, no? So, we're supposed to expect ito yung jetty port natin. Nandun lang yung mga sumisisid, oh. Galing, oh. So far, yung sentimiento po ng mga taga Boracay, mukhang hindi sila ganun ka okay o ganun ka pabor na buksan yung Boracay ngayong araw. For the reason na takot pa rin sila na baka daw sa ibang probinsya like Iloilo, Negros, and some other provinces in Western Visayas, may mga kaso pa daw ng COVID. So, yung sentimiento nila, hanggat maaari, kung okay lang sana na aklanon yung makapasok. Same din doon yung sentimiento ng mga porters doon sa may Katiklan, no? Jetty Port at mga boatman. Mukhang hindi sila pabor na ganito kaaga binuksan ang Boracay ngayong araw ng June 16. So dito, ganun din yung mga sinasabi ng mga tricycle at e-trike drivers. Hindi sila ganun ka pabor, no? Hanggat sabi nila may kaso sa Western. I gave you my heart.